Bakit hindi natagpuan ang katawan ni Moises? Isang misteryosong pangyayari ang bumabalot sa huling yugto ng buhay ni Moises, ang pinuno at propetang naghatid sa mga Israelita palabas ng Egypt. Ayon sa Biblia, namatay siya sa bundok ng Nebo, ngunit isang bagay ang labis na nakapagtataka, hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Ano ang tunay na nangyari? May itinatagong lihim ang kasaysayan? Posible kayang may mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya pinayagang mailibing tulad ng ibang mga propeta. Tara, tuklasin natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal at misteryosong kwento sa banal na kasulatan. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa iyo na siguradong hindi mo dapat palampasin. Ang kwento ni Moises ay patuloy na pumupukaw ng interes sa maraming henerasyon. Isang kwento ng hiwaga, banal na pakikialam at isang pambihirang buhay. Ipinanganak siya sa Ehipto noong panahong pinahihirapan ng matinding pang-aalipin ng mga Israelita, kaya't ang kanyang mismong pag-iral ay isang milagro. Sa ilalim ng malupit na kautusan ng Paraon, ang bawat sanggol na lalaking Hebreo ay kailangang itapon sa ilog Nilo upang malunod. Ngunit dahil sa matibay na pananampalataya at tapang ng kanyang ina, lihim niyang inilagay si Moises sa isang basket at pinaanod sa mismong tubig na itinakdang pumatay sa kanya. Sa puntong ito, ang basket ay napadpad sa anak na babae ng Paraon na naawa sa sanggol at pinalaki siyang parang tunay niyang anak. Hindi alam ng sambahayan ng Paraon na ang batang Hebreo na ito, na pinalaki bilang isang prinsipe ng Ehipto, ang siya palang magiging kasangkapan ng Diyos upang palayain ng kanyang bayan. Lumaki si Moises na may lahat ng pribilehiyo, pinag-aral sa pinakamataas na antas ng karunungan ng mga Ehipsyo at tila nakatakdang mamuhay ng marangya at makapangyarihan sa loob ng palasyo. Subalit isang araw, nagkaroon siya ng isang makapangyarihang pagbabago sa buhay. Nasaksihan niya ang malupit na pang-aapi sa kanyang kapwa Hebreo at sa bugso ng galit at pagnanais ng hustisya, pinatay niya ang isang Ehipsyong tagapangasiwa ng mga alipin. Dahil dito ay nagbago ang takbo ng kasaysayan ng kanyang buhay. Sa malawak na ilang, nasaksihan ni Moises ang isang nagliliyab na halaman na hindi natutupok, isang pagpapakita ng makapangyarihang Diyos na nagpakilala sa kanya bilang "Ako nga." Doon natanggap ni Moises ang kanyang banal na tungkulin. Bumalik sa Ehipto at hilingin kay Paraon na palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ang misyon niyang ito ang naging dahilan ng mga kahangahangang pangyayaring yumanig sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Dito ay ginamit ng Diyos ang 10 salot sa Ehipto para palayain ang mga Israelita. Matapos niyang pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, naglakbay sila sa ilang sa loob ng 40 taon, bagamat sila'y nakalaya na mula sa kamay ni Paraon na natiling mailap sa kanila ang lupang pangako. Sa loob ng mahaba at mapanghamong paglalakbay, pinangunahan ni Moises ang kanyang bayan sa gitna ng matinding init ng araw, kakulangan ng pagkain at tubig, at mga reklamo ng isang bayang madalas magreklamo at maghimagsik. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matibay ang kanyang pananampalataya at pamumuno. Nang lumipas ang mga taon at lumitaw ang bagong henerasyon, lalong lumakas ang pananabik nilang marating ang lupang pangako. Sa wakas narating ng mga Israelita ang silangang pampang ng Ilog Jordan, ang kanilang destinasyong matagal nang inaasam. Ngunit isang masakit na katotohanan ang sumalubong kay Moises. Pagkatapos ng mahabang buhay ng paglilingkod at sakripisyo, ipinaalam ng Diyos na hindi siya makakapasok sa lupang pangako ng Canaan. Umakyat siya sa tuktok ng bundok Nebo at doon ay ipinakita ng Diyos sa kanya ang malawak at masaganang lupain na kanyang pinaghirapan at pinangarap marating. Ngunit sa kanyang pagtunghay sa luntiang mga lambak at burol, naunawaan niyang natapos na ang kanyang misyon. Sa edad na 120, nalagot ang kanyang huling hininga. Naiwan ang kanyang katawang lupa habang ang kanyang espiritu ay lumisan patungo sa kawalang hanggan.
Sa isang pambihirang pangyayari, ang mismong Diyos ang siyang naglibing kay Moises, isang bagay na hindi pangkaraniwan, lalo na para sa isang pinuno ng bayan ng Diyos. Sa aklat ng Deuteronomio, 34 na kabanata mula sa 5 berso, "Kaya't si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Dahil dito, maraming scholars at mananampalataya ang nagtaka kung bakit kailangang itago ng Diyos ang libingan ni Moises. Ang ilan ay naniniwalang ginawa ito ng Diyos upang pigilan ang mga Israelita sa pagsamba sa kanyang labi. Kilala ang Israel sa kanilang paulit-ulit na pagsamba sa mga idols, kaya't maaaring pinili ng Diyos na itago ang libingan ni Moises upang hindi ito gawing banal na lugar o sambahin ng bayan. May iba namang nagsasabing ang mismong paglilibing ng Diyos kay Moises ay isang malaking parangal sa kanyang katapatan at natatanging papel sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ngunit isang mas lalong mahiwagang pahayag ang matatagpuan sa aklat ni Judas, unang kabanata 9 na berso sa Bagong Tipan. Ngunit si Miguel na arkanghel, nang makipagtalo sa diablo at makipaglaban tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas magsalita ng anumang mapanirang hatol laban sa kanya, kundi sinabi, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Bakit kailangang pagtalunan ng isang makalangit na nilalang at ng diablo ang katawan ng isang tao? Ipinapakita ng talatang ito ang espiritual na kahalagahan ni Moises na maging ang kanyang katawan ay may napakalalim na papel sa plano ng Diyos. Maraming haka-haka ang lumitaw tungkol dito. May mga naniniwalang nais ng diablo na gamitin ang katawan ni Moises upang linlangin ang mga tao o dungisan ang kanyang pangalan. Samantala, si Arkanghel Miguel bilang mandirigma ng Diyos ay lumaban upang protektahan ang layunin ng Panginoon. Sa huli, ang misteryo ng libingan ni Moises ay tila may mas malalim pang kahulugan. Maaaring ito ay isang paalala sa limitasyon ng batas dahil si Moises ang kinatawan ng 10 utos, ngunit hindi nito kayang dalhin ang tao sa buhay na walang hanggan. Sa halip ito ay isang anino ng darating na Mesiyas, si Hesukristo, na siyang tunay na magbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan na mababasa sa aklat ni Juan 5 kabanata 46 na berso. "Kung kayo'y naniniwala kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin." Sa huli, ang misteryo ng katawan ni Moises ay nagtuturo sa atin ng isang mas dakilang katotohanan, ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kwento ni Moises ay hindi lang isang simpleng kasaysayan ng isang pinuno. Ito ay isang patunay ng dakilang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan at isang paalala sa atin tungkol sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Bagamat hindi nakapasok si Moises sa lupang pangako, ipinakita ng Diyos sa kanya ang isang mas malalim na katotohanan. Ang kanyang layunin ay hindi lamang dalhin ang Israel sa Canaan, kundi ihanda sila para sa mas dakilang pangako, ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Madalas tayo rin ay naglalakbay sa ating sariling ilang, dumaranas ng mga pagsubok, pagkabigo at mga pangarap na hindi natin nakikitang natutupad. Ngunit tulad ni Moises, dapat nating maunawaan na ang ating buhay ay hindi sinusukat sa ating mga tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo, kundi sa ating pagsunod at katapatan sa Diyos. Si Moises ay inilibing ng mismong Diyos sa isang lugar na walang nakakaalam, ngunit sa huli, hindi iyon mahalaga. Sapagkat sa Bagong Tipan, makikita natin siyang muli buhay at luwalhati sa tabi ni Elias sa bundok ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ipinapakita nito na kahit hindi siya nakapasok sa Canaan noong kanyang panahon, dinala siya ng Diyos sa isang mas mataas at walang hanggang kaluwalhatian. At ito ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na lupang pangako ay hindi isang lugar sa mundong ito, kundi ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya't sa ating sariling paglalakbay sa buhay,
Huwag tayong mangamba kung hindi natin makuha ang lahat ng ating pinapangarap. Huwag tayong mawalan ng loob kung may mga bagay tayong hindi mararating. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat sa Diyos sapagkat sa Kanyang oras at plano, dadalhin niya tayo sa mas dakilang pangakong hindi kailanman maluluma o magwawakas, ang buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Sapagkat sa Diyos, ang katapusan ng isang kwento ay simula lamang ng isang mas dakilang kwento na hindi pa natin nakikita. Naway nagustuhan mo ang bidyong ito hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.